So, sigurado nakarating na po ito sa inyong balita, no, na may arrest warrant na daw na inilabas ang ICC para po sa Pangulong Duterte. Gaano po ito katotoo? Naku, I can neither confirm nor deny. Very showbiz ng answer. Dahil hindi naman sa amin directed yung warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay i-issue ng ICC. Ang mag-announce niyan if ever would be Karim Khan, yung prosecutor ng International Criminal Court, at ipapadala ito dun sa mga member state ng ICC o kaya yung bansa kung saan matatagpuan yung subject. Kalaunan, maaaring ipadala din sa Interpol or ipapadala din sa Interpol dahil may kasunduan ng ICC at Interpol tungkol sa data sharing. Yan ang mga paraan. Kanina narinig ko yung discussion, tama naman, perfect. Yan ang mga paraan na makakarating dito sa Pilipinas, itong warrant of arrest. At talagang wait and see kung yung ating Philippine government ay mag-i-implement nito. Kung sa akin, medyo mas okay pa sa akin o mas pabor ako na hindi mo na i-announce yung warrant. Kasi 'di ba 'pag ganito na matutunugan mo na o maririnig mo na, talagang may pagkakataong tumakas. Kaya yung diwa talaga, ang esensya ay dapat confidential or secret. Yung request for or issuance ng warrant at yung execution na lang o yung implementation, dun na lang nagkakaalaman. Attorney Christina, para lang mas malinaw sa atin, itong ganitong klase ng arrest warrant, saan po ba ito idinadaan dapat? Kasi sa mga pahayag, sinasabi, tama daw po ba? Dito ang sinasabi, dapat sa DFA idinadaan ito? Kung miyembro tayo ng ICC, DFA talaga ang ating representative. Doon magtatalaga o dun sa unit na yun magtatalaga ng upo dun sa Assembly of States Parties. Usually, yan yung ambassador natin sa The Hague. Ayan. Kaya lang, kung ganitong hindi na tayo miyembro, ang mukhang dederecho ito sa Office of the President. At siya ang kumbaga, magbibigay nito on a need to know basis dun uh sa mga tao. At dahil ang warrant of arrest, ang nakalagay naman dyan to all law enforcement officers. Hindi yan directed against the general public. Hindi siya announcement per se. Ang warrant of arrest mismo nakalagay ay to all law enforcement officers. Ang iniisip ko, may dalawang departamento na pwedeng sumalo niyan. DOJ dahil nasa kanila ang NBI Mhm. at DILG dahil nasa kanila ang PNP. Yung NBI, doble pa yung posibleng doble nilang matanggap dahil sila naman yung head unit or lead unit natin, liaison, dito sa International Police Organization or Interpol. Oh, Attorney Christina, no one ngayon in the government is saying na may arrest warrant talaga. Pero nag-i-issue sila ng statement na kung sakali man na may arrest warrant, handa daw po sila na ipatupad ito. Ay, o, O ano pong ayun pananaw naman, ninyo dito sa balik pahayag na yan ng Malacanang? ay, kung ano man ang ibibigay nila, tatanggapin namin dahil sila talaga ang puwedeng umaresto. Nag-iisip na nga kami, puwede bang citizen's arrest? Hinanap namin 'yan, hindi daw puwede talaga. Hindi po. Isipin niyo na lang, ang dami ng nagvo-volunteer na pumunta sa Davao at humuli. Mhm. Pero kung ano at ano man, di pulis ang huhuli, yung bukas na offer, sabihin na natin, o yung kabukasan ng isip ng Philippine government, pabor sa amin sa ngayon. Ang kailangan lang talaga, kung anong bulalas, yun din yung aksyon. Oo. Ito po bang issue na ito, itong alingaw na ito na hindi pa kumpirmado sa ngayon, bago pa po lumabas sa media, alam nyo na rin po ito, Attorney Christina? Because I remember, nung kausap po namin kayo before last year ni Sir Ted, here on the show also, you were saying na may naririnig na kayo na anytime may maglalabas ng warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nandun kami sa rally nung March 8, umaga sa may Liwasang Bonifacio, dahil International Women's Day. Kasama ko yung mga nanay, ta's medyo may nagsabi na mukha may warrant of arrest. Kapit kamay lang kami na, naku, sana totoo. Pero lumipas yung araw nang walang official confirmation galing sa ICC. Ngayong araw naman, ang naririnig ko, posibleng magkaroon din ng warrant of arrest dun sa domestic charges. So, merong nakasampang reklamo kay Duterte na incitement to sedition. Tapos, di ba, nung December, nautusan din itong DOJ na buuin ang kaso sa crimes against humanity laban kay Duterte.
posible din na merong galawan doon. Kaya abang lang kami, mukhang lahat ng tao, ang tanong, huhulihin na ba kung ano man ang warrant na yan?